Amen po. Salamat po sa Panginoon. Po, Pastor. Kasi na po kayo, ang puso ko, parang hindi makalabas eh. Okay po. Isa po natin yung mga Bible sa unahin natin yung Psalm 73. Yung tungkol po kay yung tinalakay natin nakaraan, palibabalikan po natin. 18 to 20 lang, basahin natin. Then pangalawa, yung kay Habakkuk. Tayo mga kapatid. Psalm 73, 18 to 20. Unahin natin. Andiyan na po bang lahat? Sabay na lang po tayo. Amen. Okay, Psalm chapter 73, verse 18 to 20. Hindi basa. Surely thou didst set them in slippery places, thou castest them down into destruction. How are they brought into desolation as in a moment? They are utterly consumed with terrors. As a dream, man wicked, so Lord, and the wicked shall not despise their image. Then, natin po natin ang Habakkuk. Chapter 2. Two, 4. Ready? Nandiyan na po ba ang lahat? Sabit lang po. May kahit ay iba ko. Sa pangaya. Nandiyan na ba? Ready? Basta. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Okay? Amen. Yan lang ang babasahin natin. Bali, mayroon pang isang supporting sana yung sa Ecclesiastes. So, yan lang. Para mabilis na. Tayo po yung tumulog sa panalangin. Amang banal, Diyos yung mga pangyayhan sa lahat muli, Lord. Tayo po lubos nagpapasalamat sa pagkataon na muli. Ginador niyo po kami, Lord. Pang sumamba po sa inyong dakilang pangalan. Always nice, Lord, na kami po yung magkatipon for this day, because this your day. Nawa ang inyong mga anak, Lord, ay masusumpungan po sa inyong bahay dasalan. Kaya, Lord, salamat sa time na tinagalog niyo po sa amin, Lord God, bagay na isang magandang pangitain po, Lord, pagkat bilang mga Kristiyano, dapat ang aming oras ay ibibigay po lamang namin sa inyo, lalo po sa araw na ito, Lord God. Kaya purihin po mga nakadalo, mga patiran na dito po ngayon. Umaasa, Lord, na sana hindi po sayang ang mga pagdalo tulad ng mga ganitong gawain na wag yung mensahe, Lord, ay magdadalubong po ng katukanan, hindi lang po sa aming mga isip, ay sa aming puso, Lord, at magdadala sa amin, Lord God, sa iba yung maturity o yung pundasyon sa aming pananampalataya na kami po ay patuloy po na magdingas sa aming mga paglilingkod sa inyo, Lord God. Kaya, Lord, sa oras na ito, umaasa kami na maramdaman namin ang inyong presensya. Magsalita po kayo sa amin sapagat kami po makikinig, Lord. And then inyong abang lingkod, Lord, gamitin niyo po. Awa ikaw po nga may taas. At ako po ay itago niyo lamang sa inyong likuran, Lord God. Although hindi madali, but still, Lord God, ako pilubos na umaasa lamang po sa inyong banal na Espiritu, Lord, na lahat ay maging maayos at maisa sa gawa ko po, Lord God. Ya, Lord, sa mga kapatiran wala pa, umaasa sa nawa, makahabol sila. Kung sila po ay may pasya sa kanilang puso, Lord God, upang dumalo. Ya, Lord, sa inyo po po ng lahat ng ito, patawad sa mga kasalanan. At ito po ang mga samot dalangin hinihingi sa matamis na pangalan ng Panginoong Kristo, aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Pagpuan po tayo. Okay? Dito po tayo sa ating pag-aaral po mga kapatid. Dito po tayo ngayon sa lesson 4 ng ating series. Batid po natin, nakaraan, pinag-aaralan po natin yung
lesson 1 natin, ang saan lalaki natin yung God's temporary tolerance of failure to grow. Pakita po natin yung inilarawan natin yung taris at yung trigo. Pinag-aralan natin kung bakit may mga nakita natin ang mga injustices sa ating paligid na hinayaan ng Diyos na akala natin hindi po nakita ng Diyos. Nakita natin ang mga matuwid, nagtitiis, pero yung mga masasama ay nag-grow po sila sa kanilang buhay. Then sa lesson 2, tinalakay din po natin yung tolerance of the fools to prosper. Yung mga sinungaling, nagtatagumpay sila. Diba? Maraming mga pangyayari ganun sa panahon po natin ngayon. Nakita natin yung mga namumuno sa ating bansa, nag-prosper sila sa pamagitan ng kanilang mga kasinungalingan. Sabi natin ganun. Then sa lesson 3 natin, yung temporary testing of the faithful to refine. Ngayon po, para mabuo po yung ano natin, to complete the tension of our message today or this night, mga kapatid, pag-aralan po natin yung God's perfect timing to judge the wicked. God's perfect timing to judge the wicked. Kaya dito mga kapatid, kung maalala natin po, diba, malinaw po yung tinalakay natin ngayon, na kung saan yung mga lessons natin na ito mga kapatid na binanggit natin, mawi-witness natin yung mga tatlong extremes of life na parang tingin natin mga kalabisan na parang bang unfair si Lord, di ba? Ano na sa atin mga mananampalataya tayo, pero nga, sabi ko nga, kung hindi natin ingatan ang ating puso, maaaring magdadala din po sa atin sa pagkakasala. Kaya dito makita natin kung ano po ang katuwiran ng ating Diyos, kung bakit yung mga bagay na hinayaan niya. Kaya, unang-una, sabi natin doon, may evil na hinahayaan ng Diyos na mabuhay, lumago muna, di ba? Then, ikalawa, may fools na hinayaan muna ng Diyos na umangat at mag-prosper. Then, yung pitfall, makita natin doon na pinadaan ng Diyos sa apoy. Di ba? Pero may reason po to be pure gold. Kasi tayo po, bilang mananampalataya, gold po tayo o ginto po tayo sa harapan ng Diyos. Hindi po maaaring subukin ang mga basura, di ba? Diba, ang basura ay tinatapon na yun, walang halaga yan eh. Kasi siyempre tayo po ay ginto, kaya kami po ang susubukin. Kaya dito, marahil ang mga extremes na ito, eh, hindi natin, yung nasabi ko sa inyo, kung hindi natin iingatan ang ating puso, pwede tayong mahulog o madala sa atin sa pagkakasala. Kaya dito, maaari tayong magkaroon ng inggit ba? may di pa yun na inggit ba? Yan, hindi naman pwede, walang ganyan eh. Kaya, makasalanan talaga tayo kapag tayo ay nagpapadala. Kaya ito pong inggit kasi, ito yung masamang damdamin ng puso na sabi natin na maaaring nasasaktan, pusong nasasaktan kapag nagtagumpay ang iba. Diba? Isang masamang yun eh, ugali na hindi po dahil dapat natin taglayin bilang mga mananampalataya. Kaya kung may nakita natin, may ibang tao nagtagumpay, praise God, parang ganyan, di ba? Yung mga pagdududa, di ba, maaaring magdala sa atin bilang sa inggit, hindi maging din po sa mga pagdududa. Maaaring magduda tayo. Ano kayong mga discarding itong mga taong to? Bakit ganyan? May ginagawa kaya silang mga kababalagan? Ito masama po yan eh. Maaaring mahulog tayo doon eh. Mga pang-alinlangan ng ating puso, yung katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Unang-una, yan yung ating pinagdudahan eh. Bakit? Yan si Lord. Diba? Magdudula tayo sa katapatan ng Diyos. Kung bakit tayo pinagpapala ang masama. Kaya hindi po maaari. Kaya dito, dahil nga tayo nagdududa, naiinggit, ano mangyayari sa atin? Napapagod tayo. Ito ay paalala na yan po ay limitasyon ng tao at ang pangailangan na lakas mula sa Diyos. At minsan, naging bitterness na tayo. Diba? Inggit, pagdududa, pagod, bitterness, na parang wala na tayong gana sa buhay. Diba? Hindi na tayo, bahala na sila dyan, parang ganyan. Maaaring kakapit na yun ako sa patalim. Kaya hindi maaaring ganyan. Bilang mananampalataya mga kapatid, talagang iingatan natin yung ating kaligtasan, yung kaligtasan na mayroon tayo. Kaya nga may mga ganyan eh. Doon,
bukod pa doon tayo, maaaring magsisimulang magtatanong. Diba? Sabihin natin, hanggang kailan, Lord? Diba? Ganyan tayo. Bakit ganun, Lord? Bakit ako pa? Ganyan eh. Bakit ako naghihirap? Magsimula tayong magtatanong eh. Diba? May mga ganyan. Kailan hatulan ang masama, Lord? Kailan hatulan ang isang huwad? Diba? Yung mga mapagkunwari, ang mapanlinlang, kailan mo ba hatulan? Parang kini-question natin si Lord, di ba? Maalala natin siya, bakit ganyan eh. Di ba? Yung binasa natin ngayon na, sino ba siya daw? Si bakit po, yung kalugan ng kanyang pangalan, embrace eh. Embrace, di ba? Na parang baga siyang propetang nakipag-wrestling sa Panginoon. Di ba? Questioning, but trusting. Dapat ganyan tayo. Pwede tayo magtanong, pero manatili tayong magtiwala sa Diyos. Sabi sa atin ng Psalm, di ba? Yung 73 na binasa natin kanina, story po yan ng isang righteous person na, sino ba? Si Asaph, di ba? Yung nadulas, di ba? Hindi po literal nadulas, ha? Nadulas, yung parang humina ang kanyang pananampalataya sa Diyos nung nasasaksihan niya ang mga tagumpay ng mga taong sa paligid niya na wala namang Diyos, pero nag-prosper ang kanilang pamumuhay. Ganon din naman si Asaph, di ba? Nagtrakay natin nakaraan, daramdaman din niya, maring nadulas ang kanyang pananampalataya. Di ba? Kumbaga, nayanig ang kanyang pananampalataya. Pero muling, ano nangyari sa kanya? Muling tumatag nang pumasok siya sa presensya ng Diyos. Nung pumasok siya sa sanctuaryo, doon niya nakita na okay pala si Lord. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, kung mayroon man tayong mga pagdududa, wala po tayong ibang gawin. Papasok tayo sa sanctuary of God. Papasok tayo sa church. Di ba? Ganyan yun eh. Kaya ito ang pinakamalakas na sagot, mga kapatid, sa isang pusong nagtatanong. Alam ko, nagtatanong din naman tayo, maging mga Bible natin, nagtatanong din. Pero yung the best answer ni God po, makita natin mamaya. Kung maalala natin mga kapatid, ang nakita ni Asaph kasi doon, yung paraan, yung, kumbaga parang si Asaph, yung parang walang epekto sa Diyos ang kasamaan. Diba? Walang epekto sa Diyos ang kasamaan. Parang siguro namamayagpag yung yung mga gawang karumaldumal sa paligid, nakita ni Asaph, kaya naramdaman niya yan. But when he entered into the sanctuary of God, naintindihan niya ang dulo. Yun pala, God's delay is not God's denial, and God's timing is always perfect. Mga kapatid, yun pala yun. Kasi nga po mga kapatid, yung teksto po kasi dyan, alam niyo po, si Asaph kasi siya po yung, ulitin ko, Levita po siya eh. Chief musician sa panahon ni David, sa pagsasamba nila. Siyempre, Levita, siya po yung nakatuon doon sa Holy of Holies, di ba? Siya ang namumuno sa mga musika, mga awitan, sa tabernakulo, di ba? Pero isipin mo yan, hindi pala sa ordinaryong mananampalataya. Pero nakaramdam siya ng ganyan, di ba? Lalo na siguro tayo. Di ba? Makaramdam tayo ng mga ganyan sa paligid natin. Pero sila din naman eh. Isipin mo yan. Libitan na yan ha. Silang namamahala. Pero after struggling with envy, mga kapatid, yung confusion ni Asaph, di ba? Yung kanyang discouragement, Asaph, sabi dito, suddenly gained a divine perspective. Ang sabi dito mga kapatid. Yun palang pag-unlad ng masama ay temporary lang. Yun ang nakikita niya. At ang paghukom ng Diyos ay sigurado, mga kapatid. At ito ay darating ng biglaan, mga kapatid. Tandaan natin palagi mga kapatid, kapag ang mata ay naiinggit, ang puso ay nagdududa.
Amen? Kapag ang puso ay nagdududa, ang kaluluwa ay napapagod. At kapag ang kaluluwa ay napapagod, ang puso natin makaramdam ng kapaitan. Kaya ang ating tugon, tulad ni Asaph, bumalik tayo sa santuaryo ng Diyos. Amen? Kaya dito mga kapatid, ano ang ipinapakita ng Diyos tungkol sa kanyang timing ng paghuhukom? Ano ang ipinapakita ng Diyos? Dito po tayo mag-aaral ngayon. Unang punto natin mga kapatid, God's perfect timing of judgment is always precise. Mga kapatid, sinisearch ko po sa ano yung hinahanap ko kasi yung tumpak yung lumabas precise. Tama pala, ang ganda pala pakinggan. Kasi pag may naisip ako, anong English ng ganito? I-research ko. Dami, nakita ko precise, ang ganda pakinggan Ito pala yun. Yeah, God's perfect timing of judgment, mga kapatid, is always precise. Sabi nito sa verse 18, sabi nito, surely thou didst sit them in slippery places. Thou castest them down into destruction. Surely, mga kapatid, kaya precise siya. Pag sinabi natin kasing precise, mga kapatid, meaning, tumpak, mga kapatid, eksakto, walang sablay, at nasa tamang panahon. Yan pala ang ibig sabihin, mga kapatid. That's how God judges the wicked, mga kapatid. Ganyan si Diyos ganyan ang Diyos kapag nagparusa sa mga masama. Kaya po natin isipin na baliwala kay God yung mga kasamaan ng mga tao ngayon. Huwag po natin isipin na si God unfair. Kasi tayo nagtitiis, samantalang matuwid tayo, naglilingkod sa Panginoon. Pero sila, nag-prosper, yung mayaman, mga kapatid. Yan dapat ang makita natin. Kumbaga mga kapatid, si God, hindi siya nauuna, hindi rin siya nahuli. At higit sa lahat, hindi siya nagkakamali. Amen? Amen. Siguro dahil humanly late, but divinely exact, mga kapatid. Bakit? Kung tignan po natin yung divine attributes of God, isa sa doon, omniscient God siya. Di ba? Malihim kaya sa kanya yung kasamaan ng isang tao? Nakikita niya yan. Marahil, di ba? Kaya kung tayo ay nagdududa sa ating paligid, mga kapatid, balikan natin ang mga attributes ni God sa buhay natin. Kung sino si God, dapat makita sa atin yan, yung pagiging omniscient ni God sa lahat, ay hindi po kailangang maitatago yan kung sino ka. Kung ikaw'y matuwid pa ba, kung ikaw'y makasalanan. Kaya pinapikita dyan mga kapatid na He knows who is truly honest. Then sa verse 1, kung mapansin natin, di ba? 73 verse 1, sabi niyan, truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Sino ba nakakaalam ng puso? Ba't niya alam? Kasi nga omniscient siya Di ba? He knows who is truly honest. Hindi lang sa salita, kundi sa puso. Sinabi dyan, alam niyo po ka mga kapatid, in all realms of life, mga kapatid, kasi po yung realms, yung sa larangan ng buhay, mga kapatid, sabi dito, He knows who is truly honest. Alam niya, hindi lang sa salita, yan sabi nga sa puso, di ba? Kaya yung perfect timing is always, mga kapatid, sa larangan ng buhay, yung pagiging perfect timing, napakamahalaga. Yan po yung dapat makita natin. Ika nga, in human speaking, mga kapatid, sabi nga, kapag marunong kang tumiming, panalo ka. Di ba? Lagi kang lamang. Di ba? Kapag marunong kang tumiming, advantage ka. Lamang ka. Diba? Yan yung yung salitang tao. Tandaan po natin yan. Kapag marunong kang tumiming, diba? Wala sa timing. Diba?
nagmamadali ka, nag-aasawa ka ng maaga, bata ka pa. Wala sa tamang timing. Anong mangyayari sa'yo? May maganda kayang patutunguhan? Yung pagpapamilya mo? Diba? Nagmamadali ka, bata ka pa. Diba? Hindi ka man lang nag-aral. Nag-boyfriend ka na kaagad, nag-asawa ka na kaagad, mga young people, kasi wala naman young people dito eh. Kaya dito mga kapatid, wala naman young people, hindi natin palawakin. Dito mga kapatid, isipin natin na mahalaga pala yung tamang timing. Gusto natin mamadaliin. How much more in God mga kapatid that everything depends in Him. Diba? Kung tayo nga, kapag marunong tayong tumiming, panalo lamang tayo, lalo na si God, na ang lahat nakadepende sa Kanya. And this is what Asaph personally witnessed. Yan yung nakikita ni Asaph. Amen? Yeah, literally, God decides the exact moment. Sabi din sa salitang, surely thou didst set them. Diba, doon sa verse natin, God decide the exact moment. Siya ang nagpapasya sa tamang oras, tamang pagkakataon. Surely thou didst set them. Ano bang nakita natin dyan? In other words, mga kapatid, sa Diyos, walang aksidente. Amen? Walang aksidente. Ibig sabihin, everything is under His control. Diyos ang nagtatakda ng lahat. Sa oras, lahat at paraan ng paghukom. Higit sa lahat, si God ang nakakaalam. Kaya, mga kapatid, it referring to the appointed seasons of life. Ecclesiastes chapter 3. Basahin natin mga kapatid. Chapter 1. Haba siya eh. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Ano bang nakalagay dyan? Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Sabi niyan, to everything there is a season, time to every purpose under the heaven. Diba? Kung ituloy-tuloy natin hanggang verse 8, nandiyan yung a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to pluck up that which is planted, a time to kill. Diba? Lahat nandiyan eh. To heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, and a time to laugh. Ang dami oh. A time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stone, and a time to gather stone together, a time to embrace, and a time to refrain from embracing, a time to get, and a time to lose, a time to keep, and a time to cast away, a time to rend, a time to sue, a time to keep silence, a time to speak, a time to laugh, and a time to hate, a time of war, and a time of peace. Then, what profit? Not that who worketh in that within laboring. I have seen that trouble which God hath given to the sons of men to be exercised in it. Mga kapatid, at tignan natin yung verse 11, mga kapatid. He hath made everything beautiful. Wow, mga kapatid. Kaya kung ikaw'y nahirapan, nagdurusa sa buhay mo, mga kapatid, tayo mo sa dulo. Maging maayos din. Maging gaganda din ang buhay, mga kapatid. Malinaw sa 11, di ba? He hath made everything beautiful in His time. Kaya yung time ni Lord, napakamalaga. Kaya yan yung perfect time na dapat hintayin natin. Huwag po natin pangunahan si Lord. Huwag po tayo magmadaling yumaman. Di ba? Yan po yun. Makita natin yung mga talatang yan, mga kapatid, ay naglalahad po ng mga kabaligtaran o mga magkasalungat na kalalagayan ng buhay. Na ibig sabihin, may panahon para sa lahat ng bagay. Maghintay lang tayo. Di ba? May panahon pala eh. We must not rush. Huwag po tayo magdali. And wait for the Lord's right timing, not our timing. Ituring natin ito mga kapatid na it gives us comfort in all our
trials, mga kapatid. Dapat magkaroon tayo ng comfort kasi nakita namin sa Bible eh. Hindi naman pareho pala. Ibig sabihin, may buhay, yung buhay ko bago-bago. Kaya kung tayo ngayon naghihirap, ibig sabihin, makakaraos din. Di ba nakikita natin eh? Mismo Bible may sabi. Kaya dito, Romans 8:28, ano sabi dyan? And we know, sabi diyan, that all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kung mapapansin natin mga kapatid, may condition po si God, di ba? Sa kanyang promise, may condition. Ano napansin niyo? This is not a universal promise, mga kapatid. Di ba? Tinukoy dyan, no? Isa yan, para lang sa mga tapat na nagmamahal sa Kanya. Eh, dapat manatili pala tayong tapat. Manatili tayong magmahal sa Panginoon. Ano pa man ang naranasan nating hirap sa buhay na ito. Para maging bahagi tayo sa pangako niya. Walang pangako sa mga taong hindi tapat, hindi nagmamahal. Walang pangako ang Diyos sa mga taong walang sinasamba na walang church, di ba? Para sa atin lang pala, bilang mga lingkod. May pangako sa atin. Anong purpose ni God? Tingnan mo. Verse 28 ba, Romans 8:28? Tingnan mo sa verse 29. Anong purpose ni God? To be conformed to the image of His Son. Grabe yan, no? Yan pala eh. Napakasarap pala mamuhay talaga bilang mananampalataya. Di ba? Ngayon, mga kapatid, to be conformed to the image of His Son. Ngayon, in the midst of our sufferings, mga kapatid, ano ang dapat nating tugon as believers? Una-una, trust His goodness, mga kapatid. Sabi sa atin ng Lamentation 3:25-26, the Lord is good unto them that wait for Him. To the soul that seeketh Him, it is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord, mga kapatid. Kaya, yun pala, dapat magtadya na dapat quiet lang tayo, mga kapatid. Na ibig sabihin, nakaranas ka man ng mga suffering, diba? Kumbaga, hindi tayo nagpapaipikto. Tama? Parang iyan ang nakikita ko eh. As is pa rin ang buhay. Huwag tayong magpapadala sa kasalanan. Huwag tayong manghihina. Kasi si Lord handa siya para i-rescue tayo sa ating mga kalalagayan na ito. Kumbaga, siya ay mabuti sa mga umaasa sa Kanyang biyaya, mga kapatid. Mga tao ngayon hindi umaasa sa biyaya ng Diyos. Umaasa sila sa kanilang panlilim lang. Di ba? Kaya nagtagumpay sila. May mga ganyan eh. Pero ganun pa man bilang mananampalataya. Manatili tayong tapat. Manatili tayong quiet, mga kapatid. Kung ano man tayo, tuloy lang. Mainam na yung tahimik na naghihintay sa kanyang kaligtasan. Di ba napakagandang pakinggan, ano? Tahimik tayo, pero naghihintay na tayo ng kaligtasan. Sila, maingay sila, di ba? Yumayaman sila. Pero, naghihintay ba sila ng kaligtasan? Marahil naghihintay sila ng mga papore galing sa tao. Di ba? Samantalang tayo, palaging nagpuri sa Diyos. Ganyan. Kaya manatili tayong tapat. Kaya trust His goodness. Number 2, be humble and wait for His timing. Diba? Be humble and wait for His timing. Sabi ni
ni Peter sa 1 Peter chapter 5, verse 6 and 7. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Sabi diyan, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. Mga kapatid, napakagandang talata. Dapat maging kalakasan sa atin to, lalo na sa mga panahon na tayo nangihina, mga kapatid. Di ba? Humble yourself. Sapagkat si God po yung mag-i-exalt sa atin sa tamang oras. Kaya lahat ng mga burden natin, ikas natin sa Kanya. Sapagkat siya dapat ang mag-iingat niyan. Yung burden natin, pag tayo ang nag-iingat, tayo ang, kumbaga, hinahanapan natin ng sariling paraan para ma-solve. Wala man lang si God. Dapat sa lahat ng mga paraan na mayroon tayo, dapat involve si God. Diba? Unang sanggunian natin, hindi yung ating galing. Diba? Dapat si God. Sumangguni muna tayo kung naghahanap tayo ng way. Kaya dito, malinaw na ang Diyos ang nagdesisyon sa right season ng ating pag-angat, mga kapatid. Kaya, trust His goodness, then be humble and wait for His timing. Hindi lang doon nagtatapos. Number 3, persevere in doing good. Magtiyaga tayo, mga kapatid, sa paggawa ng mabuti. Mayroon sa Galatians 6:9, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Mga kapatid, aani din naman pala talaga tayo. Di ba? Ito ang resulta. Ang Diyos na nagpapasya ng bawat season sa ating buhay ay, anong sinabi dyan? Let us not be weary in well doing, for in those season you shall reap if we faint not. Kumbaga, tinitiyak din niya ang harvest natin. Di ba? Para sa kanyang perfect timing. Tinitiyak din naman talaga niya na mayroon tayong maani rin sa mga pagpapagal natin. Kaya kung tayo ay nababagalan sa prosperity ng ating buhay, mga kapatid, hold on! Bakit? We are in stable position. Yun po dapat ang makikita natin. Wala nito ang mga wicked, mga kapatid. Hindi ba? Hindi stable ang kanilang posisyon. Tandaan natin, ang mabilis na paglago ng mga wicked is part of God's positioning with them for judgment. Ganun pala yun, mga kapatid. Pag wicked ka na nag-prosper sa buhay, pinoposisyon ka na ni Lord para sa kanyang hatol. Pinoposisyon ka ni Lord para ihulog ka na. Kaya, dapat yan ang makita natin. At matakot tayo, mga kapatid. Yeah, God decides the exact moment, ang sabi sa atin ng pinaka-subpoint. Letter B. Yeah, dito kung ginawa, God positions the wicked for their fall. Ipinoposisyon na sila para sa kanilang pagbagsak. Yung the word dyan, mga kapatid, na yung sa talata natin kayo na slippery places, di ba? Yung slippery places. Surely the listed them slippery places. Sabi diyan sa verse 18. God positions the wicked for their fall. Yung word na slippery places, doon natin kinuha. In literal aspects, mga kapatid, ano po ba yung literal na aspito kapag iniintindi natin ito? Ano ang nais ipabatid sa atin ng Diyos? Yung parilalang ito, it is unstable position, mga kapatid. Unstable position. Ibig sabihin, dangerous. Temporary success. Mga kapatid, isang lugar na walang matibay na pundasyon. Yung parang elevated place na parang baga inihanda na para mag-collapse. Mag-landslide. Walang pinagkaiba doon eh.
Kumbaga, mukhang ligtas sa una, pero hindi matatag. Di ba? Ganyan eh. Tingnan natin ang ganda, pero hindi naman pala matatag. Ganyan ang inilarawan, slippery places. Kala mo, matibay, pero isang hakbang lang, bagsak, mahina pala. No? Isang tulak lang, wala na. Psalm 18 to, ang sabi diyan, ito ay kabaligtaran sa salitang, yung Lord is my rock, di ba? Slippery places. Sabi ng Bible, the Lord is my rock. Yan yung opposite niya mga kapatid. Yung rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, and in whom I will trust my buckler and the horn of my salvation and my high tower, mga kapatid. Yan dapat ang magiging pundasyon natin. Doon tayo sa lugar na yan. Bilang mananampalataya, wala tayo doon eh. Sa slippery places na yan. Pero, bakit? Kasi nga, si God yung ating rock. Siya ang bato natin mga kapatid. Yan po yung sa literal aspects mga kapatid. Sa salitang slippery places. Tingnan natin mga kapatid yung spiritual aspects niya. Kumbaga, yung the word slippery places mga kapatid, yung it is the state of wicked life na maaaring, sabihin na lang natin, may mataas na posisyon, maayos ang kalalagayan, walang problema. Diba? Pero sa loob, o sa ilalim ng kanyang puso, walang Diyos. Yun ang nakakatakot. Walang Diyos, walang salita ng Diyos, walang pagganap, walang eternal na foundation. Mukhang panalo, pero nasa bingit ng pagbagsak. Yan yung spiritual aspects niya. Malala natin, yan yung ano eh, yung sa parabola ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 7, yan, nilarawan sila bilang mga foolish man na nagtayo ng kanilang bahay sa buhanginan. Di ba? Anong sabi doon sa dulo? Great was the fall of it. Ang sabi doon, gilalas ang kanilang kababagsakan. Diba? Matthew 7:26-27, and everyone that heareth the saying of man, that doeth them not. Anong sabi doon? Anong sabi doon? I will liken him to a foolish man which built his house upon the sun. Yun ang sabi doon. Anong nangyari doon? And the rain descended, and the floods came, and the wind blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Ang sabi sa atin ng Bible. Eh mga kapatid, nakakatakot na kapag yumaman ka na hindi dumaan sa proseso ni Lord. Mga kapatid, huwag tayong magmamadali. Kung yumaman man tayo, lalo tayong lumapit sa Diyos, ipagamit natin sa Diyos. Itulong natin sa gawain ng Diyos. Hindi ba? Yung isang taong umakyat sa isang mataas na bundok, mga kapatid, bundok ng yaman at tagumpay na walang Diyos, sa unang tingin, mukhang matatag. Di ba? May mansion, may mga luxury car, maraming bank account, but they are positioning for terrible than downfall. At ang masakit pa dito, mga kapatid. Number 2, points natin. Anong sabi sa number 2 natin? God's perfect timing of judgment is sudden and irreversible, mga kapatid. Biglaan. At hindi na maibabalik. Yan ang nakakatakot. Maaring ang mga Kristiyano, kapag nag-prosper sa buhay, maaring may second chance pa tayo. Pero yung mga wicked, mga kapatid, irreversible. Ang sabi dito, kapag irreversible, hindi na maibabalik pa, mga kapatid. Thou casted, doon sa verse 18b, yan po yun. Thou casted them
down into destruction. Yun ang sabi doon. Yeah, God's perfect timing of judgment is sudden and irreversible. Sometimes, mga kapatid, we have noticed na may mga, di ba, may mga aksidente sa lansangan. Di ba? May nakita na ba kayo? Siguro lahat naman tayo. May na-witness tayo mga ganyan eh, mga aksidente sa lansangan. Kadalasan motor, na-aksidente, nababangga. Tapos doon may nakahiga. Di ba? Parang nakakatakot ano? Yan, sa mga kalsada. Yan mga kapatid, biglaan. Di ba? Biglaan yan. Hindi inaasahan. At hindi maibabalik. Di ba? Everything changed. Na parang ganon. Ganyan kapag ibagsak ka ni Lord, mga kapatid. Kapag wala tayo sa Panginoon, lumayo tayo at nagpatuloy pa rin tayo, mga kapatid, matakot tayo. Yung tipong in an instant, mga kapatid, di ba? Iglap lang, everything changed. Yung mga na-aksidente, marahil papasok ka sa trabaho, di ba? Nagmamadali ka, ang aga mong umalis. Pero, sa halip na makarating ka sa pinapasukan mo, sa ospital ka na pala pumunta, everything changed. Hindi ka nakarating sa workplace mo, sa cemetery ka na pala, everything changed. Di ba? Biglaan, hindi na maibabalik. Yun ang nakakatakot. Na dapat makita natin yan. Nakakatakot ang Diyos. Mga ganyan eh. Yan nakakalungkot mga kapatid. That's how the Bible describes God's judgment. So that God's perfect timing of judgment is sudden and irreversible. Hindi maibabalik mga kapatid. Tandaan natin yan. Meaning, walang makakapigil mga kapatid. Hindi ang ating kayamanan, di ba? Hindi ang ating kalakasan. Hindi yung ating impluensya. Diba? At lalong hindi ang ating talino, mga kapatid. Hindi mapipigilan yan. Siguro lahat ng mga na-aksidente, mga matatalino yan eh. Oo. Maniwala ka ba na Paul yan o walang alam yan? Yung mga nasangkot, kadalasan matatalino. Di ba? Kaya, judgment comes unexpectedly and violently. Letter A, mga kapatid. During Noah's time, mga kapatid, kung maalala natin, the rain suddenly poured. Di ba? Biglang bumuhos. Then, nagkabaha. Makita natin siya sa Matthew 24, 37 to 39. Basahin nyo na lang. Anong nangyari doon? Walang paunang sinyales para sa mga hindi handa. Para sa mga walang Diyos. Di ba? Para sa mga walang takot sa Panginoon. Walang paunang sinyales. Despite of 120 years that Noah preached, di ba? Marahil unbeliever sila, baliwala, di ba? Sa tagal ng nag-preach si Noah habang ginagawa ang arka, di ba? Testimony yan eh. Dahil naggumawa siya, may mangyari, may magaganap, may darating. Pero sabi ng mga tao doon, baliw ka ba? Di ba? Habang gumagawa ka ng arka, kahit hindi ka naman nangangaral, testimony na yan, speaks of testimony yun. Yung 120 years niya ang ginawa, kaya ipinakahulugan na ipinangaral niya ang darating na kaparusahan ng Diyos, yung judgment, yung timing. Pero, anong ginawa nila? Ganun din yung mga tao na walang Diyos. Ganun din yung mga tao na lumalayo sa Diyos. Amen? Yan dito mga kapatid.
yung time ni Noah, magda natin doon, yung mga tao, they continued with their daily routines. Di ba? Sabi doon, eating, drinking, marrying. Hindi sila natinag sa ipinapakitang testimony ni Noah na may darating na judgment. Narinig nila, di ba? Narinig lang mensahe ni Noe. Hanggang sa araw na si Noe at ang kanyang pamilya ay sumakay sa arko. At doon, na-witness nila na may Diyos nga pala talaga. Kaya dito mga kapatid, huwag nating hintayin na maging tulad tayo sa mga tao na yan. Kaya ang pag-unlad sa buhay ng isang wicked is not sign of blessing, mga kapatid, kundi countdown to judgment, mga kapatid. Amen? Amen. Kaya huwag mainggit sa umuunlad na masama. They are positioning for God's judgment. Ngayon, because no one knows the exact time of God's judgment, how do we prepare? Paano ba tayo maghanda? Listen, unang-una, listen and give warning to others. Mga kapatid, makinig sa Diyos at magbabala katulad ng isang bantay sa Ezekiel 3:18. Ano bang sabi doon? Sinasamari ko po yan eh. Kapag sinabi kong mamatay ang isang masama, ang haba kasi ng mga paliwanag doon. Kapag sinabi mamatay ang isang masama, kung hindi mo man siya bigyang babala upang hikayatin, sa kamay mo sisingilin ko ang dugo ng taong ito. Mga kapatid, sabi doon. Diba? Kaya tayong Kristiyano na mga kapatid, tuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong maghina, huwag tayong magpa-epekto sa kung anong nakita natin sa ating paligid. Hindi ba? Kaya sabi sa context noon kasi sa 17 na yung context niya nandoon. Son of man, sabi doon, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Mga kapatid, therefore, hear the word of my mouth and give them warning from me. Mga kapatid, napakamahalaga na nasa church pala tayo. Hindi natin magawang mag-warning kapag nasa labas tayo. Kapag malayo na tayo sa Diyos. Hindi ba? Although Israel yan, pero applicable yan sa panahon natin ngayon bilang mga Kristiyano. Mga kapatid. Kumusta buhay Kristiyano mo? Nag-witness pa ba tayo? Di ba? Nangangaral pa ba tayo? Dapat patuloy tayong gumawa at gumawa. Nang sa gayon, yung timing ni God sa ating buhay kapag darating ngayong panahon natin, mga kapatid. Nung sabi doon, magkaroon din tayo ng harvest. Di ba? Yan sabi sa Matthew 24:42, watch therefore, for you know not what hour your Lord doth come, mga kapatid. Kaya, listen and give warning to others. Obligasyon natin yan, mga kapatid, na magbigay warning. Magpagamit tayo sa Lord, mga kapatid. Huwag tayo magpa-epekto sa ating paligid. Mga injustices na nakita natin, nanghihina tayo eh. Totoo, nakakapanghina naman talaga tayo. Pero kung may Diyos tayo, tuloy-tuloy lang tayo sa Panginoon tulad ni Asaph. Nung pumasok siya sa sanctuary, nakita niya ang katotohanan. Kung anong plano ng Diyos. Kaya doon, lumakas siya, di ba? Dahil lalakas din tayo eh. Yung mga pagdududa natin sa mundong ito, magkaroon tayo ng lakas kapag nasa Panginoon tayo. Yung presensya ni Lord sa buhay natin, yun ang gasolina natin bilang Kristiyano. Amen? Kaya, listen and give warning to others. Number 2, get involved seriously and regularly, mga kapatid. In church gathering. Yan, may punto pala dito sa baba. Get involved seriously and regularly in church gathering. Para, manatiling handa at hindi matitinag. Kapag wala ka sa Panginoon, wala ka sa church, manghihina ka talaga. Matitinag ka talaga sa nakikita mo sa paligid. Silang kayo. Diba? Parang ganun na lang tayo eh.
Nagkapanghihina. Tayo nga na-aktibo sa gawain, nanghihina rin tayo eh. Di ba? Lalo na, Wednesday, kukunti lang tayo, di ba? Nagkapanghihina eh. Marami tayo, pero ilan lang ang dumalo. Manghihina ka talaga. Hebrews 10:25, huwag pabayaan ang pagtitipon. Sabi doon, di ba? Mahalaga ang pagtitipon sa mga kapatiran, mga kapatid. Eh sabi ko nga, yung isang apoy, di ba? Yung kumpul ng apoy, kapag humiwala yan, dandahan siyang namamatay. Pero pag sumapi siya ulit doon sa mga kapwa-apoy niya, lalo siyang nag-aapoy din, nag-aalab din. Di ba? Kapag humiwalay tayo sa church, ganoon din ang isang Kristiyano. Kapag wala sa church, nanghihina ang kanyang apoy. Pero pag nasa church siya, dahan-dahan siyang bumalik, babalik din yung init ng kanyang paglilingkod. Ganyan. Colossians 3:23, sabi dito, and whatsoever you do it heartily as to the Lord, and not unto man, mga kapatid. Ginawa mo yan para sa Diyos eh. Hindi naman para sa kanino, sa kaninong tao, para sa iyong sarili. Tandaan mo, sarili mo galing sa Diyos yan. Yung lakas mo galing sa Diyos yan. Dapat yung paglilingkod mo, huwag mong isipin na ito, anong pakinabang mayroon. Isipin mo na ang lahat ng iyan, ginawa mo para kay God. Get number 3. Give value to God's Word bilang gabay, di ba? Sa madulas na landas at paghanda sa kanyang hatol. Yan. Give value to God's Word. Kasi kung may halaga sa atin ang salita ng Diyos, magkaroon tayo ng gabay eh. Madulas ang sanlibutan, mga kapatid. Madali tayong maslip o madulas sa mga nakikita natin. Madali tayong malugmok o manghihina. Pero kung may value pa rin ang salita ng Diyos sa atin, hindi tayo maipiktuhan yan. Kaya nga sabi ng Diyos kay Joshua, diba? 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and thou shalt have good success, mga kapatid. Napakaliwanag, di ba? Mismo Bible nagsabi. Wala tayong magawa. Para maging prosperous yung daan mo, di ka madulas, mga kapatid. Bigyan mong halaga ang salita ng Diyos. Sabi sa atin ng Psalm 119:105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Maliwanag? Kaya dito, mga kapatid, God's perfect timing of judgment is sudden and irreversible. Number 3 points. Na lang. Lapit na. Number 3. God's perfect timing of judgment requires faith while waiting. Mga kapatid. Yung perfect timing ni God, yung sa kanyang hatol, mga kapatid, may required yan. Anong required? Pananampalataya habang naghihintay. Amen? Yan para bagang working while waiting. Diba? Alam natin na darating si Lord eh. Pero nanghina ang pananampalataya natin. Wala na tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi natin mayalis, mga kapatid, na sometimes we feel na para bang ang sagot ni Lord ay talagang napakatagal, diba? Ay, alam nyo, may pinapangarap ka, tapos bilang mga Kristiyano, siyempre, dadaan din natin sa panalangin. Pero, hindi tinutugunan, di ba? Manghihina ka eh. Na para bang magdududa ka, maalis yung katapatan mo. Yung maramdaman natin eh. Kumbaga, mga problema, walang katapusan, di ba? Yung mga ganyan eh. Tapos lumapit ka sa Panginoon, ganun pa rin. Yung sakit sa katawan, perwisyo sa trabaho, mga pagsubok,
sa pamilya na para bang hindi na matapos-tapos. Di ba? May mga ganyan eh. Pero minsan, hindi natin maiwasan magtanong, mga kapatid. Dito natin makikita, mga kapatid, yung pinaka mabigat na sagot ng Diyos sa tanong ni Asaph at sa tanong ni Habakuk. Yung tinanong, di ba? Panginoon, bakit ganito? Hanggang kailan, Lord? Ang sabi doon, di ba? According to the Bible, mga kapatid, God's perfect timing of judgment requires faith while waiting. Tandaan natin yan. Ito ang direktang sagot ni Lord sa aklat ni Habakuk. Diba ulitin ko, sino ba si Habakuk? Tulad ni Asaph, kinwestiyon niya ang Diyos tungkol sa mga injustices na kanyang nasasaksihan sa kanyang paligid. Kaya nasabi ko sa inyo, yung pangalang Habakuk ay nangahulugang embrace, di ba? He's a prophet wrestling with God, questioning but trusting. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid, pwede tayong magtanong, pero dapat tapat pa rin tayo. Di ba? Imingan sa atin eh. Question natin si God, pero lumayo naman tayo sa gawain. Di ba? Nanghihina tayo. Kaya dito mga kapatid, questioning but trusting. Because in His time, ano bang sa time ni Habakuk? All believers ay nakaranas ng labis na pagdurusa sa gitna ng kasamaan. Pero patuloy ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Anong kasamaan ba ang naranasan nila noon? Hindi kasamaan nila ha? Kasamaan ng mga tao sa paligid. Nandoon yung sariling bayan nila, yung Juda. Di ba? Nandoon ang mga injustices, mga namumuno, lahat corrupt. Nandoon pa yung bansang Babylonia na inaapi-api sila. Napipighati ang matuwid. Ganyan tayo, di ba? Napipighati tayo sa mga nakita natin sa ating paligid. Sa bansa natin, daming korupsyon. Di ba? Nakawan doon, nakawan dito. Ganon din sa panahon ni Habakuk. Ang mga mananampalataya ay patuloy nagdurusa sa gitna ng kasamaan sa kanilang paligid. Kaya napighati ang matuwid. Ginamit ng Diyos ang Babylonia bilang instrumento ng paghatol. Kahit sila mismo ay masama ang Babylonia, pero ginamit ng Diyos para hatulan ang Juda. Di ba? Kaya maraming paraan, mga kapatid, para hatulan tayo. Maraming may gamitin sa atin na masama para ma-involve ka. Dahil nga, malayo na tayo sa Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, hindi accident ang pagdating ng Babylonia sa panahon nila. Pero hindi ibig sabihin na napawalang sala ng Diyos ang Babylonia. Yan po yung tandaan natin. Kasi Habakuk nagtatanong. Sabi niya sa verse 1 and 12, di ba? Habakuk 1:12. Sabi niya, "Oh Lord," sabi niya, "Thou hast ordained them for judgment." Kinuisyon niya si Lord. Kasi nga, ang Juda, parurusahan din naman kasi ng Diyos eh. Kasi nga, masama din ang Juda. Panahon natin ngayon, masama rin ang bansa natin eh. Kaya hindi yan ligtas ang parusa ni Lord. Na maaaring gamitin ang ibang bansa masama. Kunyari, China, para parusahan tayo, girahin tayo. May mga ganyan eh. Para lang makilala tayo sa Lord. Di ba? Yan ang tanong ni Habakuk sa chapter 1 verse 12. Pagdating sa chapter 2 verse 1 hanggang 4, anong sabi dyan? Ipinapakita dyan ang kaniyang mga hinaing. Nandun yung hinaing ni Habakuk. Sabi niya, "Lord, hanggang kailan ang kasamaan?" Parang ganyan yung ipinapahiwatig dyan. Kung basahin niyo yung chapter 2, verse 1 to 4. Kaya, sabi nito, while the Lord was explaining the coming judgment to the Chaldeans, yung Chaldeans kasi, mga tribo yan sa Babylonia, na nag-aapi-api sa kanila, sa Juda. Dito, pinapita ni Lord, yung prinsipyo para sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Ano ba ang prinsipyo ng isang tunay na mananampalataya, mga kapatid? And yung
pinapakita ni Lord dito sa huling parirala ng verse 4. Habakuk 2:4, ang sabi diyan, last phrase, the just shall live by faith. Ang sabi diyan, mga kapatid. Di ba? Yan yung pinakasagot sa lahat ng tanong natin sa buhay, mga kapatid. Ano mang mga pagdududa na naranasan natin, mga kapatid? Ano mang naobserbahan natin sa paligid, mayroon tayo, sa bansa natin, sa kapwa natin? The just shall live by faith. Yan ang sagot ng Diyos sa atin. Kaya doon sa mga pusong nagtatanong, the just shall live by faith. Tandaan natin yan. Pag sinabing the just, ito ay, ano ba yan? Tumutukoy sa taong matuwid o righteous. Di ba? Sa mata ng Diyos. Hindi man siya perfecto, pero ang puso niya nakasinto sa Diyos at sumusunod. Di ba? Sumusunod sa kanyang kalooban. Katulad niya sa ibinanakonfuse siya, nalito by the justice of the word, he remained faithful to God. Dapat ganyan tayo, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin ng the just. Ano ba yung shall live, mga kapatid? Ito'y, this is a life struggle, mga kapatid. Kumbaga, lifestyle, mga kapatid. Pag sinabing shall live, lifestyle dapat yan o pamumuhay na hindi lang about sa living physically. Ito'y pangkabuuan, spiritual living ang hinahanap. Shall live by spirit, mga kapatid. Dapat maningas tayo sa espiritu. Yan ang hinahanap dyan. Despite of suffering, mga kapatid, burden, wickedness of our surrounding, ang matuwid ay may buhay na full of God's purpose. Yun ang makita natin. Kaya mamuhay tayo. The just shall live. Ang dulo, by faith. Ito ang oxygen ng buhay ng isang Kristiyano. By faith. Yan na dapat yung pinaka-engine natin, mga kapatid. Dapat, ganyan dapat tayo. Ito ang pundasyon, by faith. Buhay na matuwid. Diba? Buhay na puno ng pananalig sa Diyos. Hindi man natin nakikita, hindi man natin naiintindihan ang plano ng Diyos. Ituring natin, mga kapatid, na ito yung point, pinaka-turning point natin. The just shall live by faith. Conclusion na tayo, mga kapatid. Tandaan natin, ang wicked, mga kapatid, may rise fast. Mabilis silang lumago, mabilis silang umusbong. But the full pastere, mga kapatid. Mabilis din silang mabagsak. Maaari silang mag-prosper temporary. But they perish permanently, mga kapatid. Pwede nilang dayain, lamangan ang tao. But they cannot deceive God, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Kaya habang may panahon tayo, mga kapatid, ipaubaya natin sa Diyos ang lahat. Give reliance to His timing. Manatili tayong tapat, maglingkod sa Diyos, magdiinga sa pananampalataya. Let us lift up our eyes, not to the progress of evil, kundi sa katuwiran ng Diyos. Diba? Yan ang ating kalakasan. Faith. Sabi sa atin na Isaiah 40:31, tapos na tayo, mga kapatid. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Ang sabi doon, mga kapatid. Siya ang ating kalakasan. Ano sabi pa doon? They shall mount up with wings like eagle. Diba? They shall run and not be weary. They shall walk and not faint, mga kapatid. Amen? Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Outline natin ano ang ipinapakita ng Diyos tungkol sa kaniyang timing ng paghukom. Unang-una, God's perfect timing of judgment is always precise. Amen? Number 2, God's perfect timing of judgment is always sudden and irreversible. Hindi maibabalik, mga kapatid. Then, panghuli, God's timing of judgment requires faith while waiting.
Amen? Yeah, purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Nawa, maging sapat na ang mensahe para sa ating prayer meeting sa gabing ito. Tatawagin ko na po si Pastor Willie. Good evening po sa lahat. Amen po. Maingit pa ba kayo? Kung bakit mayaman si Henry C. Si Isabel de Ayala. Si Bilya. Maingit pa ba kayo? Si Gopong Wei. O sino pa mga mayaman dyan? Diba? They are position for God's judgment. Pero, kung tuusin mo, tagahawak lang sila ng pera ng Panginoon. Kasi pera ng Panginoon yan, hindi naman pera nila yun. Tagahawak lang sila. So, pag-utusan sila na ibigay mo yung 100 million kay Pastor Willie, bibigay nila yun. Minsan, nakakaingit yan, no? Diba? Nakakaingit yan. Gagara ng mga kotse. No? Gagara ng mga kotse nila. Pero ikaw, wala. Diba? Tapos, kailangan mo. Tulad ngayon, ako ay isang camp director. Eh, ang lalayo ng mga campsite na pupuntahan, wala ka man lang masasakyan. At para gamitin ko si Pastor Jason, kailangan ko siya bigyan ng 500 tuwing biyahe. At wala naman akong ganyan. So, medyo mabigat. Eh, kung may sasakyan ako, diba, easy lang? Oo. Pero wala eh. Pero maingit ba ako diyan? Mayroon silang magandang sasakyan? Oo. Eh, halimbawa, dito sa larangan ng kapastoran, si Pastor Win Cruz, mayroon siyang expander. Si Pastor Yaras, mayroon siyang expander. Yung ibang mga kapastoran, mayroon din silang mga sasakyan. Minsan naingit ako eh. Ako bakit sila mayroon? Ako wala. Eh kung minsan ang mga meeting pa, doon pa sa liblib. Tulad noon, nag-meeting kami doon sa Tres Crosses. Alam niyo ba yung Tres Crosses? Oh, ito yung boundary ng Tansya na ang daanan po ay yung papuntang 13, papuntang Tansya. Tapos may bahagi doon na part ng General Trias na papasok ka doon sa camp